ikaw ba yung lover na hinihintay dito? Hello? Ano ba inspirasyon mo dito sa pelikula mo to? Ikaw yung lover na hinihintay? Siguro po about lang talaga sa nangyayari sa panahon ngayon. Tapos naisip namin na ano kaya kung gawin naman natin kakaiba, kasi palagi na lang mga about sa ganyan, mga basta about sa quarantine. Pero hindi naman namin tinanggal yung sensya ng quarantine. Dinagdagan lang namin what if yung character is magjowa, ganun, tapos magkalayo sila. Ganun pa kayo ngayon? Hindi po, nasa tabi ko nga eh. Awit sa'yo, Lon. Sa'yo na. Hindi kayo na. Kiss mo nga. Joke. Ayan. So, tawag dito. And, sige, babalikan natin si Chris. Ayaw niya gano'ng i-open up yung kanyang relasyon. Pero, tawag dito, last but not the least, hello guys, may BL po ang people. Pero, ganda rin itong pelikulang to, Bulod. Kayo ba, Miss Mage? Tawa na Mage. Mage po. Anong inspirasyon mo dito sa pelikulang to? Bakit mo siya ginawa? Paano ba? Actually, thesis film ko to. Pero bago ko pa siya naging thesis film, yung concept and idea ng story, ang tagal ko nang inaalagaan. So, the story is about Agta. Kumbaga, Agtang Bakla, to be exact. Kasi, curious ako kung paano hinahandle ng Highlanders yung issues natin ng third gender or third sex. So, yun. Nung nag-immerse kami dun sa mga indigenous people, mas nabuo, mas na-imagine yung locations na parang ang saya lang mag-meet sa isang malawak na mundo, ang isang lowlanders na guy and then isang highland. Ganyan. Tapos, napagod ka in the end, kapag wala ka namang ginagawa, mapapaisip ka na din, gusto mo naman ulit magsulat. Ganun. Meron na ba sa inyo naka-experience ng ganun? Yung sa akin, nung napanood ko yung mga pelikula, sobrang na-homesick ako. Tapos na-realize ko na pala talaga. Like, kasi, alam mo yun, pag hindi naman kasi, sa totoo lang, sa perspective, hindi talaga sustainable na gumawa ng pelikula. So, kailangan natin bumukod muna sa mga ganong klaseng mga bagay, explore things na, kung nasan yung pera, parang ganun. Pero, feeling ko kasi innate naman yun sa'yo. Kung talagang passionate ka talaga with something, talagang babalik at babalik siya. I mean, sabi nga ni Ma'am Jen dati, parang may sinabi siya na yung experiences natin. Yes, yung experiences natin ay... Hello? Naghangata si Eman. Oo, nabitin naman tayo doon. Baka si Jen na lang magtutuloy. Baka gusto mo ituloy, Jen. Ano ba yung ituloy mo ng experience niyo. Yung experiences nyo ay... Ano yun, Jen? Pero nakakamiss mag-shoot talaga. I mean, ngayong 20 wala akong project. So, ano yung experience nyo nga daw? Na-experience, hindi ko alam kung hindi ko maalala kung ano sinabi ko sa site. Hindi, pero tawag dito, paano ba nasusustain tong grupo? Group ba kayo or hiwa-hiwalay pa? Fragmented pa yung community sa Bicol actually. Wala, I mean si Arjan Mar yung nag-umpisa with yung sa Facebook group. So hindi natin alam kung saan yung papunta, pero hopefully mag-flourish pa siya. Pero ngayon, unlike yung sa inyo, may grupo na talaga, sa amin wala pa. Medyo fragmented pa. May from, halimbawa, si Mitch from FDCP, tapos si Dom, nag-theater siya ngayon, si Emma nasa Sydney, si Arjan nasa Manila, si Sir Vic sa Manila din, tapos language din yung yung more on sa literature, yung advocacy niya. So, very fragmented, wasak pa kami. Kaya mahirap din yung pero masaya. I mean, evolving naman siya. So, tignan natin kung saan papunta.
Pero Clear aside ko lang, from wala sa na mga... ako sa FDCP Ay, sorry. Ay, Na ako. may disclaimer. May paglilinis ng pangalan. Ayun na po, December Baka may- po last year. So, So, nasa advertising na po ako. Bakit may paglilinis ng pangalan? Charot, Ah, joke wala lang. naman. Joke lang. Pero tawag dito, yung mga nasa Naga or mga nagstay sa Bicol region, kapag gumagawa ba ng pelikula, hilahan na lang kayo or hiwa-hiwalay Friend pa card. din? Friend card? Mm-mm. Sino Mga- ba? Nagtulungan na ba kayong lahat? hindi po eh. Parang iba nga dito, parang ngayon lang kami nagkita-kita. Si Bono lagi namin kasama sa mga ganyan. Pati si Nati Mage ata, si Siguro Bono. yung kasi kami mga taga-Ateneo under Communication Department. So, magkakakilala and all. Same na Acquaintance sumasali party sa pala pasali. ito. Same with Dominic. Nagsumali din yan yung sa Rumbanggi, sumali din sa pasali. At nadala din sa Cinema Region. So, yun yung mga parang nagko-connect sa amin. And speaking of Yun. sa mga Pero ginagawa si niyo Dominic pelikula, hindi from Ateneo. From Ateneo po. Pareho yung Dominic na yan. Like, Yan, pareho ang Dominic na yan. And si Sir Vic. mga taga-Erneo. Oo. Dinaga. Erneo. Mayroon. Dinaga. Ulit, no? Alam mo yung paglilinis no? Oo. Yung kasi masyadong may involved. Charot. Kasi nabitawan kanina. So, Ituloy natin yung experience ni Eman. Eman, ano yung tinuro sa inyo dyan? Experiences. Hindi. Sorry, naputol kanina. Yun lang, parang, syempre ngayon, hindi naman lahat ata gumagawa ng pelikula ngayon. Yun nga, iba. Oy, nagagalit si Sir German. So, May bumagsak. anyway, yun lang. Yung lahat kung hindi naman tayo lahat gumagawa ng pelikula ngayon. So, ngayon na wala tayong ginagawa, like we're just doing things for money, for, kung whatever it is. Siguro muna, yung experiences na ngayon na hindi tayo gumagawa, i-gather natin siya para if ever gusto na natin ulit gumawa or may means na ulit tayong gumawa, mas malakas na yung pelikulang gagawin natin ngayon. So, yeah, ako nga looking back with my film in 2017, like, diba, nagkikringe na lang ako na, ganyan pala kayo mag-isip dati na 2017. Pero, alam mo yun, tapos ngayon parang iba na mas may lakas ka ngayon na, iba na yung perspective mo, may gusto ka nang gawin na iba. So, yeah, yun lang yung na-realize. Sino ba yung mga first time dito na first time gumawa ng pelikula or ginawa yung mga pelikulang pinasa for requirements tapos hindi na nasundan? Sino ba? Doms? Dominic Chung? Requirement lang ba to or may sumunod pa? Hindi po. This is yung The Ballad of a Mother is actually my second short film. Yung first short film po namin, yung requirement for dun sa class ni Miss Jenna film. Tapos, but it was too long and medyo hindi naman masyadong related sa Bicol. Ito talaga yung The Ballad of the Mother. Ito yung passion project that we created outside any requirement. Tapos, yun po. It was actually planned to be submitted dun sa Peña Francia Film Festival last 2019. Pero for whatever reason, yung festival at that time created this parang boundaries na at that time, ang pwede lang mag-submit ng film entries are high school student. High school. Oo, high school lang. So naman, oh my God, ano ba? Tapos, anyway, Dadma flips hair. So this is actually the first time that flip hair na lang. Pero this is actually the first time that the film was launched like publicly kasi I just have it stored. I'm not joining it anywhere. Nakatago siya at least. Oo, nakastore lang. Kaya, Pero sayang, baka pwede mo pa siyang masubmit sa ibang film fest. Pwede Tsaka pala, for the benefit of filmmaker, binubura kasi namin yung mga pelikula just in case kasi may nasasalihan pa kayong iba, at least walang trace unless may namirata po sa ating mga nanonood, ganyan. So, wag po sana piratahin, libre na nga namirata pa, peste kayo. Pero, tawag dito, si Chris, pinipinpoint ko lang yung mga mukhang bata, hindi to base sa Pero, Chris, ikaw, Ardinazo,
first time mo ba nagpelikula or matagal-tagal na din? Nag-start po ako siguro year 2016 po. Matanda ka na din. Walang kwentang video pa. Grabe mga walang kwentang video pa, mga walang storya. Yung mga ano lang po, mga na yun. Habi-habi lang po na biro lang, ganyan po. Tapos nagsimula po akong gumawa ng may storya na talaga. Siguro mga year 2018 po siguro. Okay, matanda ka na rin. Okay, sige. Speaking of matatanda, may tatanong lang ako dun sa isang institusyon, tsaka yung sabi na siya yung pinakamatanda. Bilang si Jen, bilang instructor, ano ba yung mga usual na natatanggap mo mga story ng Bicol na pinipitch sa sa'yo? Siguro naman paggagawa sila, di ba, ng project, ipipitch mo na nila sa'yo. Pero para lang makilala natin kung ano ba ang Bicol Cinema, ano ba yung mga usual na kwento na pine-present sa'yo? 1 year pa lang naman kasi ako nag-teach. So, basically, isang sem pa lang yun ng film production na class. Tapos after that, pinapatuloy ko nga yung master's ko. Pero, pag-usapan na lang natin yung mga full-length na mga Bicol films. Kung paano ba Okay, sige. Difference? Or different mga, topics nila? Or mga parang mga similar themes. Like, okay, sige. Religion, kasi dito nga, may 300 years of devotion kay Ina. So, palaging may ganong, content. Tapos, may myth, yung sa mga Bicol folklores, Bicol literature namin. Like, for example, yung kay Daragang Magayon, kay Akay, kay, kanino pa ba? Anjong, oo. Ibalong. So, may epic, ganon. Pero, hindi mo naman kasi siya makukulong lang dun sa mga symbols na yun. I mean, napaka-dynamic pa rin nung Bicol. Kasi may iba't ibang perspective na pinanggagalingan. May parang individualized na experience. Like, ayan, si Eman, wala na siya ngayon sa Bicol. So, pwedeng diasporic na rin yung Bicol. Like, for me, yung pinakita kong Bicol, hindi naman talaga sa Bicol. So, baka yung Bicol involved na rin doon sa national issues. So, palaging may ganong complexity. So, hindi ko siya maikakahon doon sa mga themes. Yun. Yes, sir, Vic. May idadagdag ako. Kailangan nating alalahanin na yung pag-inog ng pelikulang Bicol noon ay kasama ng pag-inog ng kabuuan ng Bicol noon na arte, no? So, pwede nating sabihin bilang isang manunulat na nauna ng kaunti yung panitikan, ano? Tapos yung pelikula naman kumukuha sa panitikan, nagsisimula ito bilang teksto. So, yung tama yung sinasabi ni Jen, mahirap ikahon, mahirap siyang i-define ngayon. Like, for example, if we ask, ano ba yung pelikulang Bicol noon? Ano? Mayroon ba talagang Bicol noon? Kanina si Jen, sinasabi niya na yung reject ay hindi niya mai-describe, no? Hindi niya mailalarawan as a Bicol as a whole. Pero siya bilang isang Bicol noon, bilang isang Bicolana, that qualifies reject. Actually, kung babasehan natin yung mga kasalukuyang usapin tungkol sa kung ano ba yung sining na Bicol noon, ano? Kung matatandaan ko 2012 pa sa pagsurat Bicol noon 12, yung pagsurat tayo pala napapanood din doon sa page ng pagsurat Bicol noon kasi shinare ko doon. Ongoing ngayon, ano? In fact, sa Sabado, pag-uusapan naman yung mga malikhaing ekspresyon na hindi kasama yung pelikula, kaya napakagandang oportunidad ito na napapanood itong pinag-uusapan natin yung mga pelikula kanina doon sa page. Kasi nga, yun nga, no, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin. And I think matagal-tagal pa bago magkaroon, baka nga hindi. No, baka nga hindi magkaroon dahil yung regional naman na pamimelikula, kasama din tayo sa usapin ng pagbuo ng isang, ano ba yung national na ang pelikulang Pilipino, no? So, yun. Tapos sinasabi din ni Eman, kasama din ito ng sinasabi na ano ba, yung kay Eman nasabi niya, padip lang, hindi. Pero actually, when you look at the film,
it's really a nice material, di ba? It's really a nice story. Mm-hmm. So, wala talaga. Tapos, yung sinasabi din ni Jen na yung mga imahen ngayon na lumalabas sa mga pelikula, yung mga material naka-anchor pa rin sa kung anong kultura. Dahil meron naman talagang pagkagutom, no? Post-colonially speaking, yun yung ating mga aspirasyon. No, relihiyon, pakikipaglaban ng yung struggle ng gender, ang dami-daming mga ganyan. Nandun tayo, no, kasama yung pelikula doon, no, na I mean, hindi lang pelikula kundi yung mga iba't ibang sangay ng sining. Pero yung mga pelikula to, itong mga ginawa nyo, nagkaroon na siya ng screenings dyan locally. Itong mga pelikula. Sa lahat. Actually, hindi ko alam. Yung akin kasi, it was shown in Q Cinema, no, na back in 2016. So, hindi pa napalabas sa Bicol? Naipalabas na, pero alam mo yung maliliit ng audience, kaya nga yun yung isang problema na kulang ng oportunidad na may publish actually, no, na public viewing. Kasi unang-una, saan ba ipapalabas bukod sa mga eskwelahan? Di ba? So lahat ng yung ating venue, karamihan ay eskwelahan pa rin, no? Nandun tayo sa mga akademya naka-depend. Kung walang film fest, wala, no? I think pwede kong ipasok yung aking advocacy na meron akong website na mag-Bicol kita, baka gusto nyo, no? From time to time mag-screen ng pelikula online. Yun nga lang, this is available for free, no? Nais ko ring i-emphasize yung need for materials like this sa ginagawa din ng ating mga eskwelahan na paghahanap ng mga materials para sa pag-discuss ng sining. Dahil ang senior high school sa ngayon, ang culture studies and art studies ay nakatuon sa regional, no, na setup. Hindi na siya yung national setup, tinatalakay nila later sa mga taon sa senior high school. Pero pag pumasok ka, ang pag-aaral ng kultura at sining nagsisimula lagi sa regional. Yun. Laging naghahanap ang mga teachers ng material na pelikula. Saan sila hahanap? Wala. No? Kung walang film festival, wala. Yeah. Speaking of go Arjen, sige go. Skill lang go. Parang tanong ko lang din, parang sa lahat or siguro sa kung sino pwedeng sumagot. Parang saan ba talaga natin madidistinguish yung pagiging Bicolano natin? Na paano pala natin maihiwalay yung pagiging Bicolano natin sa pelikula natin? Na pwedeng sabihin natin na yung pelikula natin is tumatalakay ng hindi lang naman pang Bicol. Pero Bicolano tayo. Parang saan papasok or saan ihiwalay na ang pagiging Bicolano doon sa material? Or ang patanong din kasi is paano naman natin madidistinguish na yung material is talagang naka-Bicol naka-Bicol topic. Aside from language, no? Kasi pag language. Kasi ang isang din yung language kaya nga hindi naman basta masabi na ang isang pelikula ay Tagalog, hindi na siya Bicol kasi maaaring yung topic doon is Bicol din. And kung sa language din, ang pumabasehan natin, ang bandang Camarines Norte ay Bicol, ay Tagalog na. So, pwede silang gumawa ng Bicol pen, pero Tagalog. So, masasagot mo ba yung tanong mo? Siguro hindi. Pinaano siguro. Kahit sino. Sa kahit sino naman, parang tanong ko lang din. Ay, may nag-comment pala daw muna before, siguro para may time mag-iisip sa Miss Universe nga, di ba? Sinasabing, thank you for that wonderful question para makapag-isip. Pero may nagsabi dito, ang kulang daw yata sa Bicol is a producer. Sabi ni Harvey something. Harvey Valdez. In my opinion lang, I guess, maayos na producer ang kulang sa Bicol. Naniniwala ka ba doon? Okay, mamaya na yun. Sagot mo na kay Arjan. Mamaya ko yan. Pero magandang tanong yun. Kung kulang ba sa producers ang Bicol? Producer na nag-aayos ng pelikula o EP? I-clarify natin yan kay Harvey. Baka malay nyo, baka mas EP to, di ba? Baka fund. Hindi ko fund financially. Yeah. Ayan. Ako yung halimbawa, yun na nga yung tanong ni Arjan. Baka nagpipitch kayo kay Arjan.
how would you defend na this is a Bicolano film? Parang yun lang yun, ang haba kasi ng tanong mo, Arjan. How would you say na ito ay isang Bicolano film? Hindi, nasagot na kasi yung iba din kanina na hindi siya basta makakahon. Pero paano kung kailangan natin sagutin para maiba sa ibang region? Yun. Siguro ganun. Ano ba yung unique quality ng isang Bicolano film? Kasi kahit pa paano pag sinabing Mindanaoan film, ramdam mo talaga, Mindanaoan yung pelikula to. Or up until now, Bicol is still experimenting, nag-aanap pa ng identity, ganun ba? Mahirap sagutin yan ngayon. Pagka itong question na ito, yun nga, sinasabi ko kanina na hindi lang naman pelikula yung naghahanap ng definition na ganyan. Palagay ko naman kahit aling kultura hanggang ngayon, di ba, naghahanap pa rin. Kahit naman siguro Mindanao, pagka ang nag-uusap-usap ay yung mga hardcore na theorists at mga academic at mga critics, mayroon pa rin tanong na may away yan. Pelikulang mayroon pa rin tanong na ano ba yung pelikulang Mindanao. At similarly, yun nga sinasabi ko, one time in 2012 nag-gather yung mga Bicolano writers at tinatanong nila kung halimbawa si Alvin Yapan ba ay Bicol yung mga akda, samantalang Tagalog siya nagsusulat, di ba? Sino bang magde-deny kay Vim na Bicolano yung Bicol noon yung kanyang sinusulat, no? Sino bang magde-deny kay Jen na yung reject ay Bicolano? So I think tayo makakasabi niyan, our intent. And besides yung tanong din ni Arjan na kailan madidistinguish yung Bicolano at saka yung para sa iba, no? Sa tingin ko it may actually go hand in hand na ang Bicol ay isa ring universo, ang Bicol ay isa ring mundo. Na parte rin ng isang malaking mundo na kahit anong gawin mo sa Bicol, pwede mong gawing universal. No, yung mga tema natin, hangga't mayroon tayong gustong sabihin, sinasabi natin yun hindi lang naman para sa Bicol kundi sa buong mundo, I think. No? If we look at the films that were shown tonight, I don't think those films are intended just for Bicolanos. I think they're intended for everyone else. Or actually, ano that naman yun universal. Kayo rin magsasabi kung Bicol o hindi. Yeah. Diba? Hindi pa masasabi ng tagalabas. At yung nagtanong ay nawala si Arjan. Sana narinig niya ng buhay yun. Tsaka baka maging sakit din na laging yan ang tanong. Pero ang importante yung paglikha. Ayan. Speaking of dun sa comment ni Harvey kanina. Nakamute kay Ma'am Jen. Ay, sorry. Nakamute, yep. I miss Jen, sabi ba si Jen? Yep. Maybe, i-add ko lang dun sa conversation kanina na hindi lang naman siya parang problema nung sa Bicol Cinema. Like, yung cinema as a whole. Hanggang ngayon, ongoing pa rin yung discourse regarding sa kung ang regional. So, diba? Ilang taon na nating usapin niya. Hindi pa rin ma-identify ano ba talaga ang regional cinema. Di ba? Kasi mag-aaway-aaway pa yan eh. Sa Manila ako, punta ako sa lugar nyo, di pa ako regional film. Di ba? Mag-focus pa ng discourse yan. Pero ayan, i-connect natin yung tanong ni Harvey kanina. Katuwaan lamang po, no, be honest muna. Sino yung, dun sa mga pinalabas nating pelikula, sino po sa inyo yung gumastos from 0 to 10,000? Taas yung kamay. Ayan, merong 0 to 10,000. 10,000 to 20,000? Si Mage, ay, tumataas. 20 to 30. Parang auction. May gusto lang tayo point out. Sige, higher than 50,000 yung nag-asal sa pelikula. Baka gusto niya mag-produce. Totoo. Kasi yung Butal is may grant from Q Cinema, di ba? Pero yung grant nga sa Q Cinema kulang pa rin. How much? So, 100 yung Q Cinema, hindi ko na alam kung magkano eh. Yung more than 100 yung pelikula. More than 100. Kasi Pero with that, dun sa mga nagagastos natin na pelikula, are we expecting ba na
kahit pa paano sa audience from Bicol magkaroon ng ROI or anything? Yeah, that's another question. So, from my end, hindi. About the others? Hindi din. I don't Si think so. Mage. Kasi walang medium or walang platform na paglalabasan. Oo. Yeah. Tapos, hindi na generate. More on tama si Sir Vic. Lahat ng palabas namin is for sa school lang. Then, pag sumasali kami ng festival, same with festivals, wala ding balik pag short film eh. Unless full length. Di ba, sir, nag-QC ka, pero I don't know kung nagbigay din ba nung, di ba, before the full length, yung mga short films nyo? I don't know kung may balik ba si QC ng gano'n. Ng revenue? Wala. Yes po, oo. Wala. Pero kinuha nila yung mga accounts. Yeah. At least nagparamdam. Wala. Nakakabit siya sa full length. Wala. No. I don't think kasi we can really expect returns from short films. Except kung manalo siya ng award, di ba? Yeah. Sa mga film festival. Lalo na yung lalo na yung sa mga kagaya nung ginawa ni Dominic James, like yung mga ganong klase ng animation, sobrang hirap gawin ng mga ganon, like sobrang matrabaho yung ganyan, then 'di ba? Biglang yun, talagang pinapalabas mo lang siya for passion tapos wala kang ine-expect na revenue. Ang hirap diba ganyan. I mean, syempre sa perspective ko na nag-aaral pala ng ganyan, but yeah, alam naman ni Dominic to bahirap gawa ng mga ganyang animation. I think. Pero ang maganda siguro din magagamit niya na yun sa sa mga pag-apply niya kasi ang gaganda eh. Yeah. Portfolio siguro. Mga ganun. Yeah, portfolio, tama. Si Dominic James ba? Medyo tahimik si Dominic James eh. Magkano nagastos mo sa animation mo? Ay. Magkano cash price? Nanalo yan. Hello, Doms? Yes. Magkano nagastos mo sa animation mo? Wala naman po, sir. Oras lang. Gumastos ka ba? Hindi naman. Sa sa school po kasi ako gumagawa. Kaya doon po yung gamit. Doon yung computer. Pero yung ganung skill kasi, ang mahal na yun eh. Oo, mahal na yung ganung. Yung skills na yun yung mahal. Oo. Oras lang po. Mahal yung skills pero hindi nababayaran dito sa atin ang mga ayos. From experience. Yeah, in my experience as well. Animator din ata to si Pax, di ba? BIA din ako ng 3D Indonesian graduate din. Iyakan na to. Trabaho ka na ba one time tapos hindi ka nasahuran, Pax? Para madami akong kwento sa ganyan Para mga sige na, gawin mo to next project, pangako ng Jen, next ikaw, project. experience ka na nagtrabaho ka na hindi ka nabayaran. Hindi, wag natin, joke lang. Pero tawag dito, pero yun nga, paano ba kumukuha ng funding maliban sa mga grants lang? Kasi sabi ni Harvey dito, maganda kasi talaga yung tanong niya, yung producer na taga Bicol. May mga nagpa-fund ba kahit paano ng mga projects nyo maliban sa parents? Ganyan. Ambagan. Yeah. Mostly, parang ganun. Usually, ang ginagawa, kumukuha ng sponsors. Kumuha ng advertisers actually. Yep. And then we flash the advertisers sa credits. Ginawa natin to sa 4-8, di ba? Oo. Kasi ako yung producer, pero ang ginawa namin, nag-source ng mga advertisers. Tumatanggap kayo ng product placement, gano'n. Parang bigla na lang may ligo sardines na matatamaan ng camera, gano'n. May restaurant na pwedeng mag-advertise, no? So, sino ang papakain? So, covered na yung pagkain sa shoot. Yung mga gano'n. Malungkot ka. Baka gusto mo ng Jollibee. Gano'n. Gano'n kabalahura na. Pero, aside from that, kasi, sige, wala tayong ROI. Pero, kamusta ang pagtanggap ng audience sa mga pelikula? Kung babasehan ko kasi yung mga shares lang sa Facebook na, congrats, artista ka na, ganyan-ganyan dito sa Pero kapag
on-site, pag pinalabas yung mga pelikula nyo, appreciated ba or natatawa ba sila or nakukornihan? May dagdag lang pala ako doon sa kanina. Ano din kasi hindi rin siguro literate yung mga tao enough na kasi sa school usually pag gumagawa kami ng pelikula, hindi naman namin iniisip yung pera eh. Ang iniisip namin is how to make it. Parang I mean, nandun yung pera pero mostly talaga is kung paano lang siya gawin. Tapos pag lumabas na kami, doon na nakakatakot na may mga advertisers na meron ng money involved, meron na siyang mga ganun. So, siguro isa rin yun sa magandang ituro din na parang yung literacy when it comes to, yung financial, yung parang paano na siya nagsasalubong, parang ganun. Dagdag sa curriculum ni Jen yan. I think so. Dagdag naman pa. Pero yun nga, yung tanong ko kanina, yung with regard sa audience, kasi alam ko may ibang regions na nakwento sa live, na kapag napanood ng kababayan yung pelikula na, ay, same language, ang corny, ganyan. Or jologs, ganyan. Parang, taga-Bicol lang ako, taga-Bicolano pa rin naririnig kong pelikula. May ganun bang nangyayari sa ano? More on positive nga eh. Kasi parang, mas narinig nila yung salita nila sa screen, which is hindi masyadong nangyayari. So, pag nakakanood sila ng mga ganun, lalo na sa pag nag-i-school na, dun sa mga malalayo pang places or schools, mas nakakatuwa kasi mas nakikita mo yung expression nila na yun nga, mas naririnig nila yung salita nila doon. May representation. Pero nakaka-experience ako niyan. Nakaka-experience pa ako niyan. Hindi lang pati pelikula, even music, even literature, even iba't ibang sangay ng sining. Oo. Ano yung mga kabataan ba usually? Yeah. Usually mga kabataan. Ayaw kong gamitin yung term na colonial mentality pero parang ganun pero parang hindi, no? Parang ang hindi exact yung term pero merong ganyan. That's why I think even yung mga musicians are also struggling to find their way into the airwaves, no? Dahil nga ang merong resistance dun mismo sa Bicol audiences ng mga Bicol materials. Sa mga Bicol materials. Sinasanay. Kaya nga, earlier this year, nagkaroon ng isang songwriting camp na kasama yan sa topic na papaano magkakaroon ng art literacy yung Bicol audience para ma-combat natin ito. Para yung, say for example, if ang kalaban ng BTS, no, or any K-pop singers, sobrang taas ang rating ng K-pop. Oo. Tapos sobrang ganun talaga. Kasama yan sa struggles natin bilang sa ceiling, no? So merong ganyang realidad. Realidad. Hindi ka na kumbaga hindi ka na well compensated sa bayad, hindi pa gaano na-appreciate din, lalo na kung original yung content. Pero siguro yun yung challenge din na parang mas maipakita nga yung yung culture pa through film and sa pagsulat. Speaking of sige, go. Pero kasi baka innate arrogance din natin sa sining na isaksak sa baga ng mga Bicolano na, uy, panoorin nyo to dahil Bicolano pelikula ito, di ba? Meron din sometimes we fall into that pit, no? Nagiging sabi ko kay Jan kanina off-air, essentialist, no? Na ipilit natin dahil dapat natin pag-aralan yung Bicol, no? Pero we still have to look for that niche, I think, kung paano natin gagawin yun. Ayan. Gusto ko lang ulit marinig yung boses ni Miss Universe, Dominic Obvious Chum. Ikaw ba, what are you looking forward to in the future sa kailangan pala, contestant number 1. What are you looking forward to in the future of the Bicol cinema? Wala na, nag-lag na si contestant. Actually, looking forward, I just want, parang personally speaking, I just want proper representation in the market when it comes to Bicol contents or Bicol narratives. Kasi nga, just like what Sir Arjaman mentioned earlier na parang whenever may mga Bicol contents na napapalabas, people are really
receptive when it comes to that as a Bicolano. Kahit ako personally, kapag I can see like short films or feature-length films na Bicol yung language or about Bicol or set in Bicol, natutuwa din ako kasi parang I felt na I can relate na there's proper representation. The market in the Philippines has been overly saturated with Tagalog contents. So, I want to see myself on the screen as a Bicolano. I want my, city men, our people in the region to be represented as well in the cinema, especially in commercial cinema, not only in independent film markets. Kasi parang mostly kapag mga regional cinema, makikita mo lang sila, not only for Bicol, like any other regional cinema, makikita mo lang sila when it comes to independent films, mga film festivals. So I want it to be distributed na parang wide naman and all. And here in Bicol, I want a strong organization. So I really appreciate this na parang gumagawa na tayo ng baby steps, as you might say. At least we're already doing this na parang we're creating a community of Bicolano filmmakers that could ultimately lead to a better future. Yung sinasabi kong proper representation in the national market. Yes, and the silver lining. Charot. Pero si Mage, coming from the agency na itago natin sa pangalang FDCP, ano masasabi mo dito sa ito pala yung future na gusto ng Bicol Cinema? Ikaw ba, what are you looking forward na mangyari sa Bicol Cinema? For me kasi madami, kumbaga sa Manila, dami rin naman kasing festival na nag-grant. So, kumbaga, maging matapang lang tayo to submit our films. Kasi kami nung mga una, suntok sa buwan din naman yung mga naging kalaban namin. Submit lang kami ng submit. Like, yan, sa UP, Cinema Region, with Q Cinema, Sandayag. As in, kahit nga sa Mindanao, yung sinulog din sa Cebu. As in, pag may nakakita kami ng film festivals, submit lang din kami ng submit. And then, para din mas makilala at masabi na, kasi, to be honest, nung nasa Cinema Region kay Ferrobeat, nung sa Cinema Region, medyo nakakainggit yung community ng Mindanao, community ng Pampanga, and then sa Cebu. Tapos kami mga taga Bicol, parang okay, kakonti-konti pa lang kami, hindi ganun, wala pa kaming nabubuong katulad nila, na yung mga grupo na, or may mga... Mas wala pa kayo dinadalang Bicol Express man lang. Yeah. So yun. So parang naka-excite na magsama-sama at mag-collaborate ng mga kapwa Bicolano filmmakers. And then, maging matapang mag-submit at magpakilala at magkwento. Yun lang. Kasi marami din naman talagang platforms din. Siguro hindi lang tayo, kumbaga, for us, parang hindi mo lang nababalitaan, hindi ka na aware, mga ganyan. Kasi ang dami ng festival, di ba, na nagpapasubmit na naka-open category, hindi siya thematical. Kasi simula lang naging, okay, naging part ako ng FDCP after right after I graduated, sige, diretso ako FDCP. Tapos doon ko lang din nakita yung iba-ibang platform, encounter yung ang dami palang festival sa Pilipinas na open sa lahat na region na pwede kang mag-submit. Ang problema lang kasi hindi nakakarating. Like for us, hindi naman namin alam na may ganun palang festival sa Cebu, may ganun palang festival sa Mindanao na open kahit sa ang region. So, minsan, yun din. Connections din talaga. If you have connections na, uy, may ganito kami dito sa Sandayag Festival, ganyan. Di ba nakasubmit yung isa ditong filmmaker? So, mga ganun yung, yun yung pinapangarap ko na sana mas maging matapang lang. Huwag matakot to submit your film. Same with Cervic, nag-grant with QC. So, mga ganun, kahit malalaki, na malalaking festival, submit lang tayo. Okay. Kuha tayo ng Piling Ko Bata. May tanong kasi si Arjan. Sa itsura na lang. Pax, ano daw advice mo sa mga bata or mga aspiring filmmakers ng Bicol lalo na? Siguro sa akin ang challenge ng mga filmmakers na Bicol kasi syempre gusto natin ipakilala yung regional stories natin. And then, ang challenge naman is to blur the line between yung pwede siyang ibenta commercially and then may labas mo yung creativity mo. Kasi hindi din kasi puro art eh.
kailangan din natin harapin yung business side na pag ito ba yung pelikula ko bumenta, yung makukuha ko doon para magagamit ko pa para gumawa ulit ng pelikula. Kasi hanggang saan ba aabot yung pondo mo, yung personal fund mo to create a film, di ba? So parang isang short film ka lang, wala na, tapos ka na. Mag-ipon ka na naman for a year just to create another one. Mm-hmm. So sana yun yung challenge sa mga baguhang filmmaker. Well, ako naman, nag-start pa lang din naman ako mag-direct ngayong year. Kasi talagang visual effects and 3D yung ginagawa ko in Manila. So, nauwi ako ng Bicol ngayong March. Dito ako na lockdown. So, lahat ng mga sinulat ko before, hinalungkat ko, tapos pinagpapatuloy ko siya. So, pinupush ko na yung pag-filmmaking ngayon. So, sa tingin ko yun yung challenge talaga kasi yun nga, yung indie na creative, gusto natin ikwento, ang dami nating yung hanjong, yung daraga magayon. Pero pag napanood ba ito ng ibang viewer na walang knowledge regarding Bicolano folklore, ano yung nila? Paano nila ito i-receive? Paano nila ma-appreciate? So parang yun yung challenge. Si Chris Ardinazo, ikaw. Any advice sa mga kabataan? Or anyone, hindi naman sa bata lang Baka may mga matatanda dyan na nagpaplano magpelikula. For me lang, siguro, yung marami kasing mga tao, mga kabataan ngayon na nahihilig din sa filmmaking. Tapos, siguro yung iba sa kanila, iniisip nila, wala akong camera, so hindi ako gagawa ng gusto kong gawin. Siguro gusto ko lang masabi na kahit yung cellphone mo lang, kahit digicam, kahit kahit action cam pa yan, kahit ano pa yan, basta nakaka-record ng mga imahe na gumagalaw, kaya mong gumawa. Sabi nga, do what you love and keep on focus. Huwag kang magpapatalo sa takot mo. Yun lang po. Yes. May digicam pa pala sa panahon ngayon. Yung mga maliliit, pero pa ba sa panahon ngayon? Alam ko wala na, no? Alam ko mga SLR na mga... Sa ganyan ako nagsimula. Mirrorless na lang. Oo. Alam ko naman, doon tayo nagsimula lahat, Arjan. Pero naisip ko Dominic, ikaw, parang bilang animator naman tong pinuntahan mong ruta. May ano ka ba? May advice sa mga animators? Ay, Dominic James. Sorry, dalawa kasi. Go. Wala man, sir. Ano lang, kahit kulang ka sa gamit, basta maganda yung story mo. Okay na yan. Kahit anong medium man. Pero hindi lang ba digital yung napunta mo na animation? Nag-try ka na ba ng mga organic materials, gano'n? Opo, meron na rin po akong ginawa na stop motion. Mm-hmm. Tapos mga projects namin video na film. Okay. Yan lang po. Ang kagandahan din siguro pala, madagdag ko lang, kasi ang animation sa Bicol, halos isa sa mga napapakilalang film sa Bicol is mga animation. Kasi di ba dahil nga siguro sa Ateneo de Naga or ewan ko kung may ibang school pa sa Bicol, pero mas marami sa mga submission. Sa mga submission halos animation galing Bicol. Suki kayo ng Gawad Alternatibo. Pag nakita namin Ateneo de Naga, doon automatic panalo na yun. Usually 1, 2, 3 sa kanila. Or per second sa kanila. Or basta laging kasama sa 1, 2, 3 na yun. Sobrang competitive ng Ateneo sa animation. Like every year talaga, pinaghahandaan talaga siya. Siguro ang tanong dun para ano yung future ng sa animation in terms of sa Bicol nga, na parang siya ba yung mas magiging highlight ng Bicol film or siya mas makakatulong para mas maiangat pa yung ibang klase ng film? Bakit? Nag-animation ka na ba, Arjan? Hindi, yun nga yung tatanong ko sa kanya. Parang kung hindi man kami mag-animation, baka sila yung makatulong sa Mag-hire ka ba? May i-animate ka ba? Idagdag ko lang Kasi ang problema kasi is, ang laging tanong kasi lagi is, bakit animation? May parang ganun. Pag may kwento ka, ang tanong mo lagi is, bakit mo i-animate? Pwede mo nang i-live action. So, sobrang tipid, di ba? So, softwares pa lang, 1,000,000 na yung gastos mo. So,
Yun yung natutunan ko kay Father Dan, yung department chair namin ng time na yun na nandun ako sa Ateneo. Baka yun yung lagi para niyang tanong, itago yung ano. yun yung lagi niyang tanong sa akin pag may sinusulat akong script. Sabi niya, bakit sa gusto mong gawin sa animation? Pag hindi mo siya nasagot, well, yun yung kailangan mong parang harapin na tanong na bakit nga ba animation ang gusto mong gamitin, yung story mo. Baka nag-try ka na mag-shoot tapos pangit yung acting ng artista. Tapos ayoko na, i-animate na lang. Fix it in post. I-post-prod na lang yan. Ayaw wala pag-asa yan. Hindi, joke lang. Pero ayun, meron kaming last question. May Miss Universe question kami para sa inyong lahat. Pero before that, magpa-plug lang kami. Sa Thursday ay Sundayag naman yung in-feature natin, mga pelikula sumali sa Sundayag. So baka may palabas lang din ulit. Sino nga yung nagpasa sa Sundayag? Si Chris. Saka si Pax. So, ano ba yan? Kayo lang din. Pero hindi ko pa alam kung kayo yung nasa pitch na nung Sundayag. Sa 15 ba yan? 15. Oo, kami din. Kasama ka? Ba yan? Best film. Best film Sige, kunwari na lang hindi mo na pa narinig yung mga tanong. Ganun. Tapos, tapos na ba tayo? Sarap ng usapan. Pwede mo naman natin ituloy ito na hindi live. Tapos, may nagpapa-shoutout po kay Sir Arjan Maribeta, Christian de la Cruz ng Nueva Ecija. Tapos nag-comment nga pala yung kaibigan natin from nasa Nueva Ecija ngayon, si Vincent Ricafrente, yung may BL ngayon na Lacan. Filmmaker po from Camarines Norte here, ganyan. Tapos, basahin lang natin yung mga comments. Ang haba kasi. From the class that I've been, sabi pa rin ni Harvey, from Rebelde, there are different techniques to get grants and funding for the film from the different conversations din sa local filmmakers, not just here in Bicol. Iba yung approach nila sa bahay na ito. Also, another problem is distribution and education to the market. Ang dami yung inputs, no? Si Mark Felix naman, sabi niya minsan ng ibang Bicolano audience nagtatanong din saan nga ba pwede mapanood at makita ang mga Bicol non-films. Ayan, siguro pwede na siya maging project nga ni Sir Vic, diba? Yung paano nga bang mapapanabas yung mga Bicolano films. Ganyan. Tapos, may tanong ako yung last doon sa dulo, ay yung saan? Tinanong ko na kaya yun. Mayroon pa pangalawa. Siguro yun na yung last. Meron ba? Pero ayan, before pala niyan, mamimigay tayo ng ticket passes sa Binisaya. Siguro ang tanong lang natin, mamimigay tayo ng 15, 10, 5 muna. 5 daw muna para may pa-unti-unti. Ang tanong lang bakit gusto nyong manood ng Binisaya films. So, i-message nyo kami sa Quarantimes. Siguro yung best answer kung bakit nyo gusto manood ng Binisaya film, mamimigay tayo ng all-access pass sa Binisaya films. Tanong lang. Tapos, mamimigay tayo may tanong, paano tayo magkakaroon ng isang active regional group in filmmaking? Ano ba to? Nanghihingi ka na ba ng idea sa mga nandito, Arjan? Paano ba sila ma-unite? Oo. Kahit ano lang, maiksi lang. Sige. Ito muna before yung Miss Universe natin. Sige din. Ano plano nyo para magkaroon kayo ng isang active regional group sa Bicol? First step yung ginawa ni Direk na Arjan Mar na yung group. Malaking tulong yan. Walang mapuri Arjan. Hindi nga kayo. Nagpapatulong na ako. Yun pala yun eh. Hindi kasi Hindi. Actually, nagpapatulong na nga ako kasi sabi ko baka hindi ko na maasikaso kasi di ba baka mabusy din. So at least sabi ko. Tribute pala ito kay Arjan. kasi nung una, ang hirap din talaga eh. Baka nga kasi mabusy. Kaya baka may mga kaya nga dito mas mag-lead eh. Kasi sabi ko baka mabusy. Ano ba to? Mag-election ba tayo ng live? Ay, hindi. Joke lang, Arjan ha. Baka masar ka sa akin. Patapusin mo na yung sagot ni Pax. baka mag-isa pa ako dito. Hindi kasi nung una talagang hirap maghanap ng same people with same passion. So parang yun din yung problema ko nung una. Gustong gumawa ng pelikulang Bicol pero wala akong masyadong, kasi nga nasa DIA side ako, so yung mga filmmaker naman nasa Mascom, so parang hindi ko masyadong kilala yung tao doon sa kabila. So parang ang hirap humanap ng same people na same yung gusto mong gawin. So nung nakita ko yung group,
thankful ako na member ako dun sa group kasi nakita ko at least may mga tao pala na may mga filmmakers din pala talaga na na from Bicol na gusto din talagang gumawa ng pelikula. And then, yun nga, na-chat ko na sila, nakakausap ko nila. Like, with Chris, tinat ko na siya na I was planning to na mag-shoot ngayong November or December, tapos magko-collab na kami, parang ganun. So parang start na ng something na pwedeng gawin namin, mga Bicolano filmmakers. You found love in Chris, pero joke lang. Di kasi parang, ang ano ko lang dun, parang hindi ako naniniwala na wala naman talagang hindi active na mga filmmakers sa Bicol. Actually, marami. Parang kailangan lang talaga ng grupo, which is yun na sabi ni Pax, na kinailangan na sana may makita ding grupo na pwede makatulong or pwedeng at least makasupport lang. Kung hindi man talaga tulong, at least alam mo may tinitingnan kang group na nakaka-inspire din sa'yo. Hindi, kumbaga nga lang, hindi lang siya yung idea na magka-unite. Kasi kailangan din maramdaman ng filmmakers na may papalabas somehow itong ginawa natin. Diba? Kailangan din na yun. Jen, may sasabihin ka, nag-unmute ka ng mic. Ay, ba? Ako naman, ang nakikita ko yung problema, yung parang napaka-dependent pa natin sa, like, for example, sa outside, like, mga festivals sa ibang region, kunwari, or sa Manila. Hindi na, parang feeling ko lang, parang mali ba yung may mali yata tayong tinatanong. I mean, nakukuha ko kung saan nagagaling, na kailangan natin mag-sustainable, kailangan may return of investment. Pero, kasi ako naman, pinagsabay ako para makapagpelikula, pumasok ko sa academe para may trabaho, ganyan. Tapos, kumuha rin ng mga projects kung saan-saan. Pero parang ang challenge lang para sa akin is parang maging inward yung movement, yung mas mapalaki pa yung organization dito. Tapos more than representation, mas magtutok tayo dun sa policy making para mas maging parang may foundation na talaga. I mean, kung may nanonood. At saka parang sana matanggal na yung matanggal na yung sistema na sa Manila lang nanggagaling yung mga pera. Alam mo? Di ba? Yeah, di ba? Sana, kasi struggle pa din siya even kahit sa region siguro. Totoo. Hindi pa nila na-appreciate na pwedeng pagpondohan naman kahit paano ng government yung paggawa ng pelikula. Ganyan. Kasi somehow naman siguro yung gastos ng mga taga Manila, siguro yung mga 2.5 million nila. Sa region, mas konti tayo. Magkano lang naman yung kangkong sa palengke para sa catering, ganyan. Di ba? Kaso mahirap kasi hindi talaga nila na-appreciate gaano na may nagpipelikula, ganon. Totoo. Kaya yun rin yung palaging problema. Palaging displaced. Like for example, yung sa mga DIA, pag nakaka-graduate sila, laging palabas. So walang meron dito. Walang industry, kumbaga. So alam mo yun. So mas may ang problema is nasa loob na kailangan natin pagtuunan kung paano ba natin gagawin. So sorry. Sige lang, ma'am. Go, Eman. Hindi, maganda yung sinasabi ni ma'am kasi talagang halos lahat talaga ng graduate ang thinking talaga is pumunta tayo ng Manila kasi nandun yung pera. And lahat wala yun nga. Kaya, I mean, maramihan pala, karamihan. Karamihan talaga. And yun nga, dahil dun, parang yun, nade-drain talaga yung scene ng Bicol. And hindi lang sa Bicol, sa Philippines in general. Like, yan, for example, kami, hindi naman kami nagsisilbi ngayon sa Pilipinas. Dito kami sa ibang bansa. So yun, parang, nakaka-frustrate din na yun, sa tama yung sinabi ni ma'am na yung mga DIA, pag once na-graduate sila, wala, alis na kagad, matik sa Manila, parang gano'n. Tinan yung ginawa ni Bongo, yung COVID na galing sa Manila, dinistribute niya sa provinces, di ba? At least, ganun niya kamahal yung mga region. Ay, sorry. Concern siya sa mga regions. Di ba? Wala pa kayong COVID dyan. Pamigay. Pero yun nga, isa rin kasi siyang question, no? Bakit nga ba talaga pag pinagsinabi natin na progress regards sa culture or anything, pupunta talaga lahat halos
kay mass comm graduate ka, communication, filmmaking. Manila talaga yung it's either kahit alin naman kahit alin, 'di ba? So yung displacement natin, yung diaspora natin na internal, hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin mula sa katulong hanggang sa office worker. Na ako nga nasa Maynila because you have to earn more, 'di ba? So parang I think kailangan din nating isipin na aside from the industry where we are or you are, because ako parang ang tingin ko sa sarili ko, half lang yung sa film. I'm an entrepreneur, I'm a writer, tapos hindi napapabayaan ko yung sining ng pamipelikula, although nagsusulat ako. So, palagay ko, kailangan din natin i-situate yung sarili natin dun sa mas malaking, kalakaran ng lipunan na hindi lang naman tayo yung ape, kumbaga, hindi lang naman tayo nakakaramdam ng kasalatan, kundi actually lahat. Kasi ang Pilipinas ay nananatili pa rin hindi inklusibo yung progreso, kung may progreso man tayo. So, yung sining laging iitsapwera. So, yung bago lalo yung pelikula dahil napaka-mahal, ng pamipelikula kung titingnan natin na as an art form, 'di ba? O yun, 'di ba? So, ang palagay ko naman kasi tungkol dun sa tanong ni Arjan Mar tungkol sa grupo, sa asosasyon, meron akong wild na kaisipan na palagay ko hindi nakasalalay lang sa asosasyon. Una't una sa simula, sa sarili talaga. Parang kung titingnan natin si Roxy Lee, na gumagawa ng pelikula, dahil siya gusto niyang gumawa ng pelikula, tinitingnan din natin kung sino bang audience niya dahil masigasig, hinahanap niya talaga yung audience niya. Sa tingin ko, si Arjan Mar nga, 'di ba? Kung saan napupunta because talagang makikibaka siya para doon. Yun, 'di ba? So ganun. Walang industriya ng sining hindi ko sinasabing walang industriya, kundi napakahirap ng industriya ng sining sa mga rehiyon dahil una't una ang hirap ng buhay, So bago yung tao gumastos para sa pelikula, uunahin niya yung pagkain. So doon tayo magsisimula, doon tayo nagtatrabaho, doon tayo lumilikha. Kaya nga importante rin para sa akin na kung pag-usapan natin yung industriya, side by side, pag-usapan natin yung kalidad. Ano yung mga naratibo natin na kinikwento? Anong laman ng mga pelikula natin? So yun. Mahirap pero kailangan natin magsimula sa sarili. Parang si Jen ngayong kasi si Jen nagpo-post sa Magbicol Kita ng series na Hawandalan on her own voluntary effort, may iksing dokumentaryong pelikula na palagay niya makakatulong, palagay namin makakatulong. So paunti-unti unless mag-full length ka, doon talaga yung labanan. Ang short film, palagay ko ay ekspresyon, pagpapahayag. Yun. Pero mas malayo ang pag-short kaysa sa full length. Yeah, tsaka mas challenging siya para sa akin. Kasi pag full length ka na, kontrolado na lahat ng galaw mo. Oh shit, hindi ko pwedeng gawin niya, wala ng budget. Gano'n. Pero naalala ko lang, sabihin ko sana regarding doon sa inward, with regards sa region, yung mga alagad ng sining, ramdam mo na itsapwera ka kasi wala ka natanggap na ayuda dahil sa trabaho mo. Di ba? Tama ba? Sino sa inyo ang nakatanggap galing sa NCCA nung ECQ? Namigay ang NCCA ng counterpart ng SAP. Di ba? Yes, ng SAP. Meron para sa mga artists. Pero yung galing sa work local, wala, di ba? Wala. Oo. Wala kasi walang body, sabi nga ni Jan, walang policy making na local, walang centers. Pero we also hate centers, di ba? So, di ba, yung mga ganyan. So yun. So before pa po tayo ma-cancel culture dito sa mga pinag-uusapan na natin. Hindi naman po tayo takot, pero baka lang. Pero medyo magle-late na rin ang gabi. Ito pala yung mission natin.
So, para sa ating lahat, sinabi niyo nga kanina, yung pelikula nga, minsan nagtatrabaho kayo, walang kinikita, or nagtatrabaho kayo, hindi kayo sinasahuran, or nagtatrabaho kayo, tapos yung pelikula niyo napunta lang sa flash drive, hindi na ipalabas, ganyan. So, ang tanong lang, short and sweet, ba't kayo nagpapatuloy? Yun lang. So, unahin natin contestant number 1, si Dominic James Barrios. So, ba't ka nagpapatuloy? Hello? Hello? Yeah. Ano po, sir, yung question ulit? Ayun. Ba't ka lang nagpapatuloy? Yun lang. Ba't mo tinutuloy yung paggawa ng pelikula? Enjoy po kasi pag nakikita kong natapos na siya, parang yung process ng paggawa. Na-enjoy mo yung process pag natapos. Opo. Contestant number 2, Pax. Ay, siguro ganun talaga eh. Pag mahal mo, paglalaban. Pelikula pa ba to? Hindi, ganun naman talaga. Parang ako naman kasi, matagal ako siya, parang 10 years ako sa industry before ako nag-decide na gusto ko mag-direct. So parang masyadong napigil na ipon. So parang hanggang sa, kahit magastos, parang sabi, ang sarap sa pakiramdam pag nakikita mo yung pelikula mo. And then ang sarap sa pakiramdam na pag may nag-comment na sa pelikula mo na parang nakarelate sila dun sa kwento mo. So parang sa akin sobrang halaga yun eh. Pag yung personal level yung film na may kahit isang audience mo lang magsabi na ay nangyari sa akin to, or o nga tama yung statement. So parang yun. Dun ako kaya gusto ko siya pagpatuloy. Dami kong gustong ikwento na yun nga, sa magsasaka, gusto kong malaman nila na ito yung kwento namin, dapat nyo malaman to. Ito yung realidad. Diba? So before natin tawagin yung isa, tanong ko lang, bakit ayaw mo kaming tignan? Sorry, naka-dual monitor kasi ako. Joke lang. Jen, ikaw, ba't ka wala nagpapatuloy? Gusto ko kasi mag-artista. Sa tingin ko kasi may kanya-kanya namang parte yung mga tao sa mundo. Tapos, sa tingin ko, ito yung para sa akin. So, push lang ng push, go lang. Tapos, dito ako nagiging masaya. Dito ko nakikita yung sarili ko. So, yun. Kahit mahirap, alam mo yun, kahit hindi tayo nasasahuran pag minsan. Kahit tumatalbog yung check gano'n. Dito ako nagiging masaya. Okay. Sige. Mage Papin. Ba't ka nga ba nagpapatuloy? Ba't nga ba ako nagpapatuloy? Siguro stories makes us alive. Yung bata pa lang ako, namulat na ako sa mga kwento. Mula sa kwento ng lola, bago matulog. Kwento na tinatakot ako para hindi ako lumabas. Kasi may multo daw. Mga ganon. So parang, for me, stories makes me alive. So pag hindi ako or pag hindi ito, na huminto na ako gumawa ng kwento, huminto na ako magsulat, parang parang wala. I mean, parang mo ma-explain. This is my personal experience, ha. Yung parang stagnant. Kaya din siguro ako nag-venture sa ads kasi malaking bigayan para mas maganda. To be honest, di ba? Malaking bigayan. Purchase naman po. So parang pwede kang, alam mo yun, may pang sustain ka, may pwede kang mapanghugutan. Kasi alam mo naman kung paano umikot paano tayo nakakompensate dito sa pelikula. Pero yun. Para sa akin, once na huminto ako, parang wala, parang hindi ako buhay. Parang, alam mo yun, hindi parang may withdrawal syndrome, gano'n. Yeah, oo. Na addiction. Pero andun ka sa ang dami mong gustong ikwento. Kasi it makes you feel alive. Okay. Thank you for that. Huli natin si Sir Vic. Feeling ko mahaba yung kay Sir Vic. Si Dominic, obvious yung muna.
Ay, di, pang finale ko to, last ko yan, paborito ko yung pagsagot ni Dominic, obvious yung. Chris na lang, Chris, ikaw. Chris Ardinazo, ikaw. Ba't ka magpapatuloy? Siguro, dahil isa to sa mga pangarap ko talaga. Matagal na. Naganahan rin ako na magpatuloy dahil sa mga inspirasyon ko, sa pamilya ko, sa mga taong sumusuporta. Kasali na. Tapos baka nakalimutan mo lang eh. Niremind mo lang. Tapos kay Direk Arjan Mar, talagang na-inspire ako gumawa. Kami na tribute to eh. Namumula si Direk. Arjan Mar. Tapos, 'di ba pag gumagawa tayo ng film, halimbawa yung araw na ng shoot, 'di ba stressful minsan naman nai-enjoy natin. Pero pag kahit na sobrang stress mo na, tapos pag nakita mo na yung final output, parang magaan sa pakiramdam. Yun lang po. Parang kinopya mo lang lahat ng sagot, parang sama-sama mo sa sagot. Hindi, yun talaga po. Process, masaya. Okay, si Eman, ikaw, Eman. Ako, sa totoo lang, ano yung may specific word ko sinabi dun sa tanong mo? Pakiulit nga, sorry. Ba't ka nagpapatuloy? Yan, actually, napaka-hypocrite ko naman kung sasabihin ko nagpapatuloy ako. Kasi technically talagang tumigil talaga sa paggawa. Kasi, alam mo yun, hindi talaga, ang hirap ng compensation when it comes Revise natin ng konti. Bakit ka magtutuloy ulit? Hindi pa din. Bakit ka tumigil? Tama yung tanong mo, yung kung bakit babalik sa ganun. Kasi recently, yung trabaho ko dito is puro video editing for, advertising. Tapos nakakaumay din pag palagi na lang ganun na puro lang for corporate, puro lang for money yung ginagawa. Minsan may iniisip ka din na gusto mo rin mag-express ng sarili mo. Food for the soul, kumbaga parang ganun. I don't know, parang siguro sa mga nakikinig sa atin ngayon, kung may nakikinig pa, parang ang Arche, parang ano ba? Corny niya, no? Ang corny, parang pa-deep, parang ganun. Pero kung kung meron ka kasing, meron kang artist inside, may finifeed ka na, parang gutom ng soul mo. Gusto mong mag-express ng mga bagay-bagay. Though hindi man siya understandable ng lahat, gusto mo siyang gawin kasi napapasaya mo siya and hopefully may mapasaya ka ding iba. So, yeah, gano'n. So, thank you din sa opportunity na ganito kasi na-realize ko din na, kahit tumigil ka na gumawa, pwede ka pa naman ulit gumawa pa ulit. Siguro nakonsensya ako at the same time. Nakonsensya ako at the same time, at least, yan, may pondo na rin kahit paano. So, yeah, pwede ka na mag-EP naman. Kung hindi ka nagagawa, i-EP mo na yung mga gawa nila. Pero try mo din gumawa sa Pero try mo din gumawa sa sa Sydney. May mga iniisip talaga ako, sir, actually. Sa totoo lang, hindi ako Melbourne ba sila, Mardoke? Kasi last time, di ba pumunta ako dyan, nakagawa ko na isang documentary. Hindi, ibig sabihin kasi parang kailangan mo gumawa ng kwento. Ako dalawang taon na ako. Hindi, ibig sabihin ko lang, parang pwede naman tayong gumawa kapag may opportunity kung nasaan ka eh. Yeah, so, ginamit ko lang siya kasi parang di naman ako makakabalik dyan eh. So at least nakagawa na ako ng kwento. Pero diba? ano din kasi sir, I mean, di ba pumunta ka dito as a tourist? Kami kasi pumunta kami dito as students and we're juggling work, we're juggling schooling. So mahirap talaga gawin. I mean, technically pwede naman pero yeah, I mean, things get in the way, life gets in the way ng gusto mong gawin. So ganda talaga. But at some point, sir, gagawin ko talaga yan. So yeah, thank you. Okay. Sir Vic, pinali ko talaga si Dominic Chung. Sir Vic. Hindi, tulad nga ni Eman hindi ko rin alam kung nagpapatuloy ako, no? Kasi although I'm tigil na natin to. Dominic na. Into literature. Pero sa tingin ko kasi maraming nagpapatuloy tayong lumikha ng sining dahil merong gustong sabihin. Meron tayong gustong sabihin. Hanggang merong
pag tinignan natin yung mga pelikula ngayon, they're all expressions of what we are as Bicol people, no? Kahit pa yung sinasabi ni Jan na hindi Bicolano yung reject, pero she is that, expressing herself, expressing what she wants to express. So, Bicolano pa rin, kahit sinasabi ni Emma na walang laman yung Tagaytay kundi inuman lang, pero si Doreen Fernandez nagsulat din tungkol sa inuman. Si Alejandro Roses nagsulat din tungkol sa inuman. So, okay lang yan. So, nagpapatuloy tayo dahil may gusto tayong sabihin at I think that's the most painful thing to do kung magtumigil tayo. No? So, ako, kahit hindi man pelikula, kahit panitikan man ito o kung ano pang sining, kailangan patuloy tayong magpahayag. Otherwise, uutot natin yan. Ang hilig mo talaga sa mga baboy na usapin, no? Pag ng ihi, paghawak ng ari, gano'n. Yun. Syempre, R18 pataas, diba? Oo. Late night naman na, okay na yan. Ang kulang pala dun sa pelikula yata ni Emma ay wala kumakain ng Bicol Express kaya hindi ganong Bicolano yung film mo, ma'am. Walang gumagamit sa amin ng Bicol Express. Laing ata siya. Or laing. Basta walang gumagamit ng Bicol Express. Isang forum na naman yan. Huwag na natin pag-usapan yun, baka abutin tayo hanggang bukas. Hindi naman, hindi ko yun na parang offense, lang siya. May wala to. Pero hindi talaga siya Bicol Express diyan. Okay. Hindi yung pupulutan yung Bicol Express. I mean, it's not ba? Diba? Hindi naman. I mean, ang sarap niya may kanin. Binibigyan lang natin ang time na mag-isip si Obvious Chung ng sagot niya. Kasi gusto ko talaga yung pagsagot niya eh. Last but not the least, para hindi sayang yung nalulusaw mo ng makeup, ma'am. Dominic Obvious Chung, ba't ka nga ba nagpapatuloy? Thank you. Pressure naman ako. Pure. Grabe naman. Pero anyway, similarly with the others, the reason why we're continuing this, because we have a dream, diba? Like, we have that dream and we want to pursue that. Kahit sino naman, like in any other profession, if you have a dream, that's the thing that you're going to pursue, despite how difficult it is to make that dream a reality. Pero aside from personal gratification for me, the ultimate goal or the ultimate dream that I really have is to really bring Bicolano narratives in the forefront, to bring it in the limelight, to bring it in the spotlight. And that's the reason why, I guess, for me, I'm not accepting like any job offers or projects. Pero akin lang naman to. Not any job offers like outside the city. I opted to work here in the city. I'm earning money by directing stage plays. So more on sa theater and stage play ako as of the moment. But I'm also really lobbying and creating personal projects when it comes to yung films. So creating films out of my personal money for that. Because there's a dream and there's a desire to not only a dream and a desire, but a need to put Bicolano narratives in the forefront. Kasi we want other people, us Bicolanos, or any other people naman, if in case in another region, to see themselves on the screen, being portrayed on the screen, and to see them, and to have someone to reflect to, kumbaga. So, yun lang, that's my ultimate goal for me, diba? Yung question nga, if you apply for a Fulbright scholarship, the question that they would ask, why film? It's so, kumbaga, petty, quote unquote. It's so petty. Your country needs more doctors, more engineers. Yung they think na may mas grabing need. Pero for me, filmmaking as a profession is at par with such as careers as lawyers or engineers and doctors, because equally there's a need to tell stories and to inspire other people. Just a dog, and with like-minded people like you and me, we're hopefully we could create and be a catalyst for such dream. So yun lang for me. Yun lang, haba kaya Mars. Pero excuse me, sa pelikula pwede ka maging lawyer kahit hindi ka nag-study ng law. Yeah. Pero hindi natin minamalit yung ibang profession. Pero gusto ko lang yung sinabi niya na sana hindi rin minamalit ang film na film lang or filmmaker ka lang or film crew ka lang, ganyan.
Dagdag ko lang, sorry, mabilis lang. Dito sa Sydney na-realize ko na equal talaga lahat. Sa Pilipinas lang kasi overshadowed or para overlooked yung kagaya nating nasa creatives. Pero dito pantay-pantay lang talaga. They treat us creatives na parte ng society na hindi gagalaw itong bagay na to pag wala tayo. So, yun, isa din, yeah. Yun lang. Diyan malaki ang sahod dyan. Dito, tatawad-tawarang ka pa. Hindi siya malaki. It's more of alam lang nila yung compensation. I mean, yeah. Makatarungan. Yeah, makatarungan. Parang gano'n. Tara na sa Sydney. Oo, na tayo magpelikula sa Sydney na lang tayo. Tama. May strict ang immigration policy ng Sydney, ng Australia. Isa din problema yun. So, pwede naman TNT. I mean, you really have to help cinema. You really have to help the society. No, yes, it's not always cinema per se. Mm-hmm. Okay, tigilan natin ang Sentro ay Maynila. Lipat tayo ng Sydney. So, ayan. Again, maraming salamat sa mga nakasama natin. Gusto pa natin ng kwentuhan. Pwede pa naman natin itong ituloy kahit hindi na live. Mga gusto mong paiwan. Pero sa mga nanonood sa Facebook, maraming salamat dun sa mga Ay, si Arjan pala hindi natin natanong. O Arjan, ikaw. Ang tanong ko na lang. Sa dinami-dami ng pera mo, bakit toknening lang yung handa mo ng kasal? Oy, grabe. Ikaw, bakit ka nagpapatuloy, Arjan? Ayun. So, ano naman sa sarili mo? Ba't ka nagpapatuloy? Siguro may konting hugot na medyo sa ngayon habang tumatagal ka sa industry, medyo misteryo na ang sagot sa kanya na parang kahit yung tanong na ganyan, ang sagot na parang bakit yung nagpapatuloy, misteryo din kasi parang hindi ko na rin alam bakit ba. Kasi minsan nakikita ko na parang wala nang saysay, pero parang noong April pa yan yung sagot mo Hindi yung ganyan. Siguro mas lumala ngayon, pero ang mas maganda ngayon dahil nagpapatuloy ka para mas mabigyan lang ng pagkakataon din yung iba na magpatuloy. So ganito. Ano ba, kung sakaling may tumigil na ako, at least nabigyan ko na yung iba na pagkakataon naman sila naman magpatuloy. Pero at least yun, papatuloy pa rin naman. Well, maraming salamat sa pag-attend sa tribute kay Arjan Maribeta. Loko ka talaga. Ang gabing ito po ay inaalay po natin sa the one and only, pinakamamahal po nating lahat, Arjan Maribeta. Kung nasan ka man po ngayon, namin na iyong kaligayahan. Akala ko kanina parang din siya, yung get together ng mga students ni Ma'am Jen, parang gano'n. Oh, yun nga. Dapat kay Miss Jen to eh. Pero ayan, maraming salamat sa mga nanood sa atin sa Quarantines. Again, yung mga gustong manood ng Binisaya Films, message lang kayo sa page namin. Ang tanong lang is, bakit nyo gustong manood ng Binisaya Films? Mamimigay po tayo ng all access pass. Tapos sa Thursday ay Sundayag. Tapos sa mga gustong matuto ng pagsusulat ng script or may mga scripts na dinidevelop at gusto ng guidance, magbubukas na po muli ang Kwento Batch 2. Ang kwento ni Denise O'Hara. Si Denise O'Hara magtuturo sa inyo sa pagsusulat ng mga full-length scripts nyo. Tutulungan kayo para maka-finish ng first draft for a full-length. Nag-invite din ng mga mentors. Last time yung mentors na kasama niya ay si Sharon Dayok, Top Nazareno, and Lee Briones Bailey. So abangan natin kung sino makakasama niya for this batch. So, yun lang. Again, tutok lang kayo sa Quarantines. So, naniniwala kami na hanggat may quarantine, tuloy ang Quarantines. So, in-announce na may state of calamity hanggang next year. So, hindi natin alam kung paano ba tayo matatapos. Pero nararamdaman niyo naman po na unti-unti yung mga episodes. Pero we try as much as possible na we still bring you at least once a week. Ganyan. Or thrice a week. Ganyan. Kasi medyo na-feature na po natin ang lahat ng film fest na halos ng buong Pilipinas. May call for entries tayo sa mga gusto magpalabas ng pelikula nila. Tapos may invite din sa mga talkbox na ganito magpasa kayo sa Quarantines. Tapos ano pa ba? Kung sa kanila din. Okay, may mga ka-plug ba kayo? May TikTok ba na susundan? Arjan, ikaw, may vlog ka ba? YouTube? TikTok. Hanapin ka ba sa Tinder? Ganon. Hindi na. So, siguro doon na lang sa community nga na parang tinatry lang naming mabuo or siguro masimulan yung Bicolano short filmmakers. So, kung gusto nyong sumali doon. So, yun. Siguro mag-post lang doon or kung maka-propose din ako ano pang activity na sana makatulong din sa iba. Yung page niyo, Sir Vic. Yung page niyo, yung mag-Bicol something.
Nakamute po kayo. Muted ka, kuya. Nakamute po kayo. Muted ka, kuya Vic. Yeah. Yung mga artists, filmmakers, and other makers of other art forms, yung Magbicol Kita na platform is open for everyone. No? You can actually share your artworks there. Yung Magbicol Kita kasi isang website siya na naglalayon na iangat yung bigyan ng pagkakataon yung Bicol na magamit bilang lengguwahe ng ideyasyon, you know. So pag-usapan natin ang parang ayoko nang pag-usapan yung wika, pag-usapan naman natin ang mundo sa gamit yung wikang yun. So kung mayroong mga interested to screen their films there, Magbicol Kita is open to you. magbicolkita.com. No? Ayun. So magkakaroon ng platform din na mabubulok po sa flash drive yung ibang pelikula na pinasa lang sa schools. Ganyan. Tapos, ano pa? Si Ma'am Jen daw. Ma'am Jen, ikaw? I-promote ko lang din. Ma'am Jen, in connection din sa Magbicol Kita, meron ako dong project na Hawaiian Dalan. So, ito ay parang collaborative platform naman for films na kung sino halimbawa gustong gumawa ng documentary, tapos i-feature ang anyone na gusto nilang i-feature, pwede nila doon ipalabas. Tapos, then pwede mag-open ng halimbawa ng mga collaborative projects, like kahit ano lang. So, kung may gusto kayong ipasa, tapos gusto niyo ng platform for distribution, pwede yung Yun lang. Thank you, Joseph pala and Jerome for this one. Okay. So, kanina pa ako nag-iisip ng closing remarks ko, pero wala akong maisip. Pero, to sum up na lang, wag niyo daw po tawagin Bicol Express yung laing sa pag nasa Bicol kayo. At hindi siya pang pulutan, pang ulam siya. Yun lang. And maraming salamat mga ka-regions. And good night everyone. Ganyan. Salamat. Salamat Jerome. Salamat Joseph. Salamat sa lahat. Okay.